Magandang umaga, BSED Filipino Tutu! Bago natin simulan ang ating bagong talakayan ay manalangin muna tayo. Binibining Jeya, marimubang pangunahan ang ating panimulang panalangin. Amen! Muli, isang mapagpalang araw, BSED Filipino Tutu! Class Monitor, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Magaling! Dahil walang lumiban ay bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Mahusay, BSED Filipino Tutu. At ngayon, bago tayo dadako sa ating talakayan ay magkakaroon muna tayo ng maikling laro. Ang larong ito ay tinatawag na Sino Ako? Sa larong ito ay magbibigay ako ng palaisipan at huhulaan ninyo kung ano ito. Kung nais niyong sumagot ay itaas lang ninyo ang inyong kanang kamay. Maliwanag ba, BSED Filipino Tutu? Handa na ba kayo, BSED Filipino Tutu? Magaling! Yan ang gusto kong enerhiya. Ngayon, sisimulan na natin. Unang palaisipan, sa loob ng silid-aralan, ako ang pinuno at ako ang tagapagpaliwanag. Ano ako? Yes, Ginoo. Mahusay, ito ay guro. Pangalawang palaisipan, ako ay hayop na mahilig humahabol sa pusa. Ano ako? Yes, Ginoong Gian. Ito ay aso. Mahusay. Panghuli ay pakibasa. Magaling. Sino ang nais sumagot? Ginoong Carl, ano ito? Magaling. Ito ay pusa. Base sa ating laro, ano kaya ang posibleng paksa na ating tatalakayin? Ginoong Gian? Mahusay. Ito ay patungkol sa kasarian ng pangalan. So ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang pangalan at ano ang kasarian ng pangalan. Ngunit bago niyan ay basahin muna natin ang ating layunin. Maraming salamat, BSED Filipino Tutu. Makakamtan ba natin ang ating mga layunin, BSED Filipino Tutu? Magaling. Ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa di-tiyak o tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. At ang kasarian ng pangalan naman ay tumutukoy sa estilo o uri ng kasarian na sinasaad ng isang pangalan. Tandaan, may 4 na uri ito: panlalaki, pambabae, di-tiyak at walang kasarian. Pangalang panlalaki ay tumutukoy sa ngalan ng tao o hayop na lalaki. Halimbawa, ama, kuya, tandang. Ang kuya ay ginagamit nating pantawag sa ating nakakatandang kapatid, kaya ito ay napabilang sa pangalang panlalaki. Ginoong Justin, maaari ka bang magbigay ng iba pang halimbawa sa pangalang panlalaki? Tama, mahusay, Ginoo. Uncle. Ang uncle ay napabilang sa pangalang panlalaki. Ngayon naman, dadako tayo sa ikalawang uri ng kasarian ng pangalan. Ito ay ang pangalang pambabae. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao o hayop na babae. Halimbawa, ina, ate, Maria. Ang ate ay ginagamit nating pantawag sa ating nakakatandang kapatid na babae. Mahusay, BSED Filipino Tutu. Kaya ito ay napabilang sa pangalang pambabae. Ang ikatlong uri naman ay ang pangalang ditiyak. Ang pangalang ditiyak, class, ay tumutukoy sa ngalan ng tao o hayop na maaring lalaki o babae. Halimbawa, guro, bata, doktor. Ang guro ay maaring lalaki, maari ding babae. So sa madaling salita, ang pangalang ditiyak ay walang tiyak na kasarian. Pwede itong magiging lalaki, pwede din itong maging babae. Binibining Hapos, maaari ka bang magbigay ng iba pang halimbawa sa pangalang ditiyak? Tama, dentist. Ang dentist ay maaring lalaki at
babae. Mahusay, BS Ed Filipino Tutu. Sa panghuling uri naman, ito ay ang magaling, pangalang walang kasarian. Ito ay tumutukoy sa pook o bagay na walang kasarian, may buhay man o wala. So, ibig sabihin, ito ay hindi babae at hindi rin lalaki. Halimbawa, bulaklak, lamesa. O, makikita nyo na ang bulaklak at lamesa ay hindi babae at hindi din lalaki. Kaya ito ay napabilang sa pangalang walang kasarian. Naiintindihan lang ba, BS Ed Filipino Tutu? Magaling. Ano nga ang 4 na uri ng kasarian ng pangalan? Pangalang panlalaki, pangalang pambabae, pangalang ditiyak, at pangalang walang kasarian. Mahusay, BS Ed Filipino Tutu. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 bagsak. Mahusay, BS Ed Filipino Tutu. Ngayon, nais kong basahin natin ito ng sabay-sabay. Sa bawat salita, may pagkakilanlan. Sa bawat pangalan, may kasarian. Alamin ito at mas magiging malinaw at makabuluhan ang iyong pagkikipagtalastasan. Tama ba yan, BS Ed Filipino Tutu? Magaling. Ngayon, may katanungan pa ba kayo? Kung ganun ay ako ang magtatanong. Itaas ang kamay sa nais sumagot. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang malaman ang tamang paggamit ng kasarian ng pangalan sa pangungusap? Binibining Cindy? Magaling. Tama. Dapat nating malaman ang tamang kasarian ng pangalan sa paggamit ng pangungusap upang hindi tayo magkalito sa pakikipag-komunikasyon. Magaling. Ngayon, dahil wala na kayong katanungan, ay bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang gawin ang ating evaluasyon. At para sa inyong takdang aralin ay sa isang talata na may 5 hanggang 7 pangungusap, ipaliwanag kung bakit mahalaga na malaman ang kasarian ng pangalan sa paggamit ng wika. Yan lang po at maraming salamat, BS Ed Filipino Tutu. Naway may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Muli, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.